Sa loob ng 4 na malalaking travel bags, di umano sinilid ang 125 million cash na in-encash ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta noong 2022 para sa confidential funds ng opisina. Yan ang inilantad ni Acosta mismo nang humarap siya bilang unang hostile o unwilling witness ng prosekusyon sa ika-16 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinakita niya pa nga gaano karami at kalaki ang 125 million pesos na nakalagay di umano sa dalawang malalaking kahon. Sir, Ma'am Gina, sabi nyo nakalagay po sa kahon, tigi 1,000 bundle. Ilang kahon po? 2, Your Honor. Gaano kalaki po yung kahon? Gamitin niyo po yung kamay nyo. Gaano kataas po? Gaano kataas? Gaano kataas po? Yung kamay niyo po sa baba, pakipat yan para makita po namin. Ganyan kataas at ganito kalapad. Kasing lapad po ng witness stand. 125 million po yan. 2 kahong ganyan. Opo, Your Honor. Pagkatapos makita ang dalawang kahon sa bangko na naglalaman ng milyong-milyong piso, kinuha na raw ito ni Acosta at inilagay sa kanyang bag. Can you describe to us yung size ng mga traveling bags na ito? Ganito, Your Honor. Ganyan. Paoblong. Okay, now. Pinasya naman ng depensa ang paggamit ng AI at props ng prosekusyon para i-represent at i-simulate kung gaano karami ang 125 million pesos. Ang 125 million peso encashment noong December 2022 ay ilan lamang sa mga milyong-milyong encashment na ginawa ng OVP para sa kanilang confidential operations. Sabi ni Acosta, may kasama siyang OVP Assistant Secretary nung winidraw nila ito mula sa Landbank Shaw Boulevard Branch. Sumakay sila sa OVP service car na minamaneho ng isang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG at dinala nila ito sa opisina kung saan kalaunan binigay nila ang pera kay Colonel Raymond Dante La Chica, ang dating VPSPG Commanding Officer at Security Officer. Pinasya naman ang prosekusyon kung bakit binigay ni Acosta ang 125 million kay La Chica. Sagot ni Acosta, si La Chica daw kasi ang may alam ng confidential operations at approve naman daw ito ng kanyang amo, si Vice President Sara Duterte. Sa tree planting activity at ilan pang mga activity ginamit ang nasabing pera. Tinag ito as good governance activity ng opisina. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte. Pinuna naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung bakit tila hirap magsalita ng Tagalog si Acosta, gayong maayos naman itong nakakapagsalita noong hearing sa House of Representatives. Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Bago pa kay Acosta, na unang prinisenta bilang witness si Marivic Pareja, ang Director ng House of Representatives Legislative Information Resources Management Department. Pero agad siyang in-excuse ni Escudero dahil nag-stipulate agad o sumang-ayon na totoo ang depensa sa mga dokumentong ipepresenta ng proseksyon na dapat sanang papatunayan pa ni Pareja. I'm Joseph Pedras, Senior Reporter from Manila Bulletin.